impormasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, mga mapagmahal na mga magulang at taga-subaybay ng mga bata. Ikinagagalak namin ang inyong pagtangkilik sa Tiragpas Network DepEd Candon City Telescuela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Daisy Lee, ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa ika-4 na baita. Bago natin simulan ang aralin sa araw na ito, narito ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mga mahahalagang konsepto sa aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Pangatlo, ihanda ang mapa ng mundo kung meron kayo nito. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. At para naman sa most essential learning competency sa araling na ito ay natutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa. At para sa layunin, una, natutukoy ang mga katubigan at mga bansang nakapaligid sa Pilipinas. Pangalawa, natutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Narito ang mga patnubay na tanong para sa ating aralin. Unang tanong, ano ba ang teritoryo? Pangalawa, gaano ba kalawak ang teritoryo ng ating bansa? Mga bata, ating alamin kung ano ba ang teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Kasama rito ang katubigan na nakapaloob at nakapaligid sa kalupaan at mga kalawakang itaas na katapat nito. Ngayon naman, ating alamin ang isinasaad ng batas tungkol sa teritoryo ng ating bansa. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay batay sa unang artikulo ng Saligang Batas ng taong 1987. Ito ay binubuo ng Kapuluan ng Pilipinas. Ayon sa nasabing Saligang Batas, ang Kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod. Una, lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito. Pangalawa, mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng bansa. Ating alamin ang teritoryong sakop ng ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon. Una, kalupaan. Ito ay isang lupon ng mga pulo o kaya'y katubigan na naglalaman ng mga malalaki o maliliit na pulo. Ikalawa, katubigan. Ito ang mga anyong tubig na humihigit sa hangganan ng daigdig, tulad ng mga karagatan, mga dagat, mga wawa, ilog, lawa, at iba pa. Ikatlo, himpapawirin. Ito ay kapisanan ng mga hangin at ng sari-saring mga singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sa sanggayong lawak. Tinatawag din itong atmosfera. Pang-apat, dagat teritorial. Ito ang bahagi ng dagat na umaabot ng 3 milyang palabas papuntang dagat. Pang-5, kailaliman ng lupa. Sakop nito ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng lupa, kasama na ang lahat ng mineral at likas yamang matatagpuan dito. Pang-6,
ilalim ng dagat. Sakop nito ang lupain sa ilalim ng dagat, kasama na ang lahat ng mga mineral at likas yamang matatagpuan dito. Pang-pito, Kalapagang Insular. Isa sa mga bumubuo ng pambansang teritoryo ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa. At ang panghuli, Puok Submarina. Ito ay mga bahaging nasa dagat teritorial tulad ng Tiensera, kailaliman, buhangin at batuhan. Ngayong alam na natin ang sakop ng pambansang teritoryo, atin namang alamin ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Gamit ang mapa, makakatulong ito sa pagtukoy ng lokasyon, mga kalupaan at katubigang nakapaligid sa bansa. Ihanda na ang inyong mapa kung meron kayo nito. Simulan na nating kilalanin ang teritoryo ng ating bansa. Tignang mabuti ang mapa. Saan matatagpuan ang Pilipinas? Tama! Ang Pilipinas ay makikita sa bahaging timog silangang Asya. Pag-aralan at pagmasdan ang mapa. Anong mga bansa ang nakapaligid sa Pilipinas? Sa hilaga, kanluran at timog na direksyon. Isa-isahin natin. Sa hilaga, napapaligiran ang bansa ng Taiwan, Japan, at China. Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia, at Thailand sa kanluran, at Indonesia naman sa timog. Kung inyong kikilatisin ang mapa, malapit lamang sa malaking kalupaan ng China ang bansa. Malayo rin sa bansa ang United States of America at kontinenteng Europa. Mula sa kalakhang kontinente ng Asya, humigit kumulang sa 1,000 kilometro ang layo ng Pilipinas mula dito. Napapaligiran din ng anyong tubig ang ating bansa, gaya ng Bashi Channel sa hilaga, Karagatang Pasipiko sa silangan, Dagat Kanluran sa kanluran, at Dagat Celebes sa timog. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 mga pulo. May lawak din ditong umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado. May 1,851 kilometro ang haba nito mula sa hilaga patimog at umaabot naman sa 1,107 kilometro ang lawak sa kanluran pasilangan. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Mga dapat tandaan sa ating aralin. Nakabatay ang pambansang teritoryo ng Pilipinas sa unang artikulo ng Saligang Batas ng taong 1987. Matatagpuan din ang Pilipinas sa kontinenteng Asya at nabibilang sa mga bansa sa rehiyong Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas din ay napapaligiran ng mga bansa at anyong tubig. Binubuo ng mahigit 7,641 kapuluan ang bansa. Umaabot din sa 300,000 kilometro kwadrado ang lawak nito. Mga bata, naalala mo pa ba ang iyong napag-aralan? Tara, subukin ang inyong kaalaman. Para naman sa panuto, isulat ang letrang T kung ang pahayag ay nagsasaad ng tama. At M naman kung mali. Ihanda na ang inyong sagutang papel
at itala ang inyong kasagutan. Una, ang Pilipinas ay matatagpuan sa bahagi ng kontinente ng Asya at nabibilang sa rehiyong Timog Silangang Asya. Ang tamang sagot ay C. Tama! Dahil makikita natin sa mapa na ang Pilipinas ay nasa kontinente ng Asya at ito ay nasa Timog Silangang Asya. Ikalawa, ang Pilipinas ay bahagi ng Karagatang Indian. Ang tamang sagot ay M. Mali. Ikatlo, ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Amerika. Ang tamang sagot ay M. Mali. Dahil ang Pilipinas ay nasa kontinente ng Asya. Ika-apat, ang Pilipinas ay malapit sa malaking kapuluan ng China. Ang tamang sagot ay C. Tama! Dahil makikita sa mapa na ang China or China ay nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ikalima, ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo lamang ng kalupaan at katubigan. Ang tamang sagot ay M. Mali. Dahil kabilang din ang himpapawirin sa teritoryo ng Pilipinas. Ika-anim, ang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 mga pulo. Ang tamang sagot ay M. Mali. Dahil ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,641 mga pulo. Kapito, ang lawak ng bansang Pilipinas ay umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado. Ang tamang sagot ay C. Tama! Ikawalo, napapaligiran ng anyong lupa ang Pilipinas. Ang tamang sagot ay M. Mali! Dahil napapaligiran ng anyong tubig ang bansa. Kasyam, ang direksyong Indonesia mula sa Pilipinas ay nasa gawing silangan. Ang tamang sagot ay M. Mali. Dahil ang Indonesia ay makikita sa gawing tibog. Ang panghuli, kasampo, nakabatay sa saligang batas ng taong 1987, unang artikulo ang pambansang teritoryo ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay C. Tama.
Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Teacher Daisy Barber. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam!